Hi everyone! Magandang araw sa inyong lahat. Sorry, matagal-tagal din akong hindi nakapag-post ng lesson sa YouTube channel na ito. Naging busy kasi ako sa aking trabaho, lalo na bilang chair ng UP Department of Journalism. Naisipan kong mag-post ngayon kasi overwhelming yung suporta ninyo sa aming latest eyewitness documentary na Kapalit ng Katahimikan. Maraming salamat sa lahat ng nanood, nag-post, nag-comment, at nag-review sa aming munting dokumentaryong ito. Kung meron nga pala sa inyong hindi pa nakakapanood ng docu na ito, i-type nyo lamang po sa YouTube ang Kapalit ng Katahimikan Eyewitness. At dahil matagal-tagal na rin akong hindi nakapag-post ng lesson sa YouTube channel na ito, naisip kong magbigay sa inyo ng kaunting behind the scenes kung paano namin ginawa ang docu Kapalit ng Katahimikan. Hopefully, makapagbahagi rin ako sa inyo ng kaunting kaalaman, lalo na dun sa mga gustong gumawa rin ng docu na tumatalakay sa mga sensitibong issue. Ang docu na Kapalit ng Katahimikan ay tungkol sa mga babae at mga batang nakaranas ng pang-aabuso. Pero imbis na maghain sila ng kaso sa korte, inudyukan sila ng kanilang pamilya, ng kanilang komunidad o ng tribal council na aregluhin na lang ang kaso. At ang isa pa sa kanila, ang masaklap, ipinakasal pa siya sa lalaking ng abuso sa kanya. Natatandaan ko nung pinitch sa amin ng aming researcher na si Danny Hulo yung storyang ito, nakaramdam agad ako ng agam-agam kasi sa totoo lang, hindi ako nanonood ng mga pelikula at saka ng mga documentaries na tumatalakay sa issue ng panggagahasa. Kasi very traumatizing and very triggering para sa akin yung mga rape scenes. Kaya as much as possible, iniiwasan ko talaga ito. Pero dahil alam naming importante ang istoryang ito, kahit may takot at saka agam-agam, ginawa pa rin namin yung docu. Pero nag-usap kami ng aking team at meron kaming tatlong pamantayan. Number 1, protect the victim at all times. Itago ang kanilang identity at huwag nang dagdagan pa ang trauma na naranasan nila. Number 2, do not sensationalize. Stories of abuse can also be traumatizing to the viewer. Kaya, always be truthful to the story and make sure not to sensationalize and not to over-dramatize. Number 3, analyze and contextualize. Ang isyung ito ay hindi lamang isolated sa isang lugar lamang. Nangyayari ito sa buong mundo. Do not make hasty generalizations, lalo na pagdating sa mga kulturang hindi mo pa lubusang kilala. Isa-isahin natin ang mga pamantayang ito. Lesson number 1, protect the victim at all times. Kapag gagawa tayo ng docu tungkol sa mga biktima ng pang-aabuso, lalo na mga bata, dapat itago natin ang kanilang pagkakakilanlan. Ibig sabihin, takpan ang kanilang mukha, palitan ng pangalan, itago ang identity, pati ng kanilang mga kaanak. Kaya kung mapapansin ninyo sa aming docu, ang mga shots na ginamit namin, either naka-blur, nakatakip yung mukha, naka-crop, o di kaya nakatalikod. At para gawing mas creative yung visuals, yung iba, itinago namin ang mukha sa pamamagitan ng paggamit ng foreground. Expert dyan ang mga cameraman namin na sina Aldrin, Eugene, at Jonathan. As much as possible, iwasan ding interviewin ang mismong biktima. Asking victims to relive their experience only traumatizes them all over again. Lalong hindi makaka-recover sa trauma ang isang biktima kung paulit-ulit mo ipapakwento sa kanya ang nangyari. Ito ang dahilan kung bakit imbis na interviewin ang mga biktima, kumuha na lang kami ng sinumpaang salaysay ng mga biktima na ibinigay nila sa pulis o sa DSWD. Tapos, ito na lang ang binasa ko on screen. Pero sa totoo lang, kahit ako, hindi ko talaga kinayang basahin yung buong sworn statement ng biktima kasi sobrang bigat sa puso. Masyadong mabigat ang salaysay ng bata. So isipin nyo na lang, what more kung ipapakwento ko pa ito sa kanila. Tapos yung ibang detalye ng krimen na masyado ng graphic at traumatizing, hindi ko na binasa out loud. Kasi sa totoo lang, hindi na ito necessary. Alam na nating pinagsamantalahan ng biktima. Kailangan pa bang ulit-ulitin at idetalye ng sobra-sobra? Ito rin ang dahilan kung bakit, kung mapapansin ninyo, may isang bahagi ng docu na habang ini-interview ko yung nanay ng biktima, bigla ko na lang pinatigil yung interview. Nung time kasi na yon, nakita ko sa mga mata ni nanay na para bang na-shock siya, para siyang nag-flashback sa nakaraan. Tapos natakot ako kasi pakiramdam ko baka anytime mag-breakdown na si nanay. Actually, nung time na yon, guilty ako kasi
na-realize ko na may trauma rin pala yung nanay na ito. Tama na po, tama na po. Sige po. Hindi ko na po kayo tatanungin. Sorry po. Okay na po. Pinatigil ko yung interview kasi sa totoo lang, ayoko nang makadagdag sa trauma na naranasan ng pamilyang iyon. So, kapag gagawa kayo ng ganitong mga storya, please remember, be sensitive. Tandaan natin, mahirap ang pinagdaanan nila. Huwag na nating dagdagan pa. Lesson number 2, do not sensationalize. Minsan may tendency tayo na lahat na lang ng istorya nire-reenact natin or hinahype natin masyado yung drama. Ang problema sa ganitong approach, may danger na mag-over-dramatize at mag-sensationalize ka. Yun bang parang teleserye na? Remember, hindi tayo gumagawa ng teleserye. Documentary ang ginagawa natin. Iniwasan din namin yung paggamit ng mga graphic reenactments kasi alam namin that these kinds of stories can also be triggering and traumatizing to the viewer. Narinig nyo na ba yung kasabihang less is more? Sa ganitong mga istorya, mas nagiging powerful kapag subtle at hindi masyadong literal yung mga visuals. Kaya mapapansin niyo, halos hindi kami gumamit ng reenactment sa docu na ito. Idea ito ng long-time eyewitness director naming si Ana Isabel Matutina, who also happens to be an award-winning filmmaker. Imbes na gumamit siya ng graphic images and reenactments ng krimen, gumamit siya ng point of view shots ng maisan, ng sagingan, kung saan naganap yung mismong krimen. This way, the visuals are more subtle, less traumatizing, but more powerful. Pati sa script, less is more din ang pinairal namin. Sa totoo lang, medyo nahirapan akong isulat yung script na ito. This is one of the hardest scripts that I've ever written. Halos isang linggo ko itong sinulat, tapos ilang beses kong ni-revise. Piling-pili yung mga salita, tapos iniwasan kong gumamit ng overly dramatic words. Kasi sa totoo lang, mabigat at malungkot na yung istorya. So, hindi na kailangan gumamit ng mga salitang madrama. Isa pang tip, kapag nagsusulat kayo for television, always remember, video is king. Mas matimbang ang video kaysa salita. Kung obvious na yung emosyon sa video, huwag mo nang gatungan ito ng madadramang salita. Let the video speak for itself. Natatandaan niyo ba yung eksenang kausap ko yung tribal council? Tapos pinag-uusapan namin yung pagpapakasal ng biktima sa lalaking nag-abuso sa kanya? Sa original script na aking sinulat, may voice-over pa akong ganito. Hindi ako makapaniwala sa aking narinig. Bakit parang babae pa ang may kasalanan na siya'y pinagsamantalahan? Pero pagdating sa editing, inedit out ang line na ito. Kasi nung nakita namin yung video, na-realize namin na mas powerful pala kapag ang pinakita na lang namin ay yung reaksyon ng mukha ko at yung deafening silence matapos kong marinig yung sinabi ng tribal council. Kasi parang hindi na siya ni-rape? Pero ni-rape siya eh. Naputol lahat ng mga kahiyaan dahil yung nag-rape sa kanya, pinanagutan niya. Always remember, matalino ang audience mo. You don't have to spoon-feed everything. Do not sensationalize and do not over-dramatize. And finally, lesson number 3, analyze and contextualize. May isang bilin sa akin ang tatay kong si Randy David, who used to be a talk show host on television. Ang sabi niya, sa lahat ng oras, bigyan mo ng respeto ang mga ini-interview mo. Kahit hindi ka sang-ayon sa kanilang mga pananaw, pakinggan mo pa rin sila, pero make sure na ilagay mo sa konteksto ang kanilang mga sinasabi. Kumbaga, ask the hard questions, but always treat your interviewees with respect. Madali kasing maghusga, lalo na kung hindi ka pamilyar sa paniniwala, kultura, at pinaghuhugutan ng isang tao. Nung ginagawa namin yung docu ng Kapalit ng Katahimikan, maraming beses na nagkaroon ako ng dilema, sa totoo lang. Maraming beses na yung mga naririnig kong sinasabi ng aking mga interviewee, taliwas sa aking personal na pananaw. Pero imbis na maghusga, mas pinili naming intindihin kung ano ang kanilang pinanggagalingan. Bakit nga ba nangyayari ang ganitong mga pag-aareglo sa kaso? Nawala na ba sila ng kumpiyansa sa justice system sa ating bansa? Resulta ba ito ng mabagal na justice system sa Pilipinas?
Dulot ba ito ng kahirapan o kakulangan sa access sa edukasyon? Imbis na tingnan ng isang issue ng black and white, lawakan natin ang ating pag-iisip at hanapin natin yung ugat ng problema. Alam ko marami sa inyo ang nagalit doon sa Tribal Council matapos ninyong mapanood yung aming documentary. Pero ayaw naming magresulta ito sa pag-generalize sa lahat ng katutubo kasi sa totoo lang, maraming mga katutubo ang tumitindig at lumalaban para sa karapatan ng mga bata at ng kababaihan. Ayaw rin naming isipin ninyo na ang isyong ito ay nangyayari lamang sa iisang tribo o sa iisang lugar lamang kasi sa totoo lang, base sa aming pananaliksik, yung ganitong klaseng pag-aareglo ng mga kaso, nangyayari ito sa buong mundo. Yung pananahimik ng mga biktima, hindi lang ito nangyayari sa iisang lugar sa Pilipinas. Nangyayari ito sa buong Pilipinas at nangyayari ito sa buong mundo. Ito ang dahilan kung bakit mapapansin ninyo doon sa aming docu at one point, naglagay kami ng global and national statistics. Katulong ang aming researcher at ang aming executive producer na si Harvey Bayona, binigyan namin ng bigger picture yung issue. Sa ganitong paraan, nabibigyan ng konteksto ang kwento at nadadagdagan ito ng lalim. Sa totoo lang, hindi naman ako eksperto sa paggawa ng documentary at lalong hindi ako eksperto sa pagtalakay sa mga sensitibong issue. Siguro, maswerte lang ako kasi mahusay yung mga kasama ko sa team, yung aking researcher, director, executive producer, cameraman, at editors. So more than myself, this is really a product of the whole Eyewitness team. Higit sa lahat, nagpapasalamat ako sa mga taong in-interview namin, lalo na sina Dolores, Marisol, Hasmin, at ang kanilang mga kaanak. Salamat sa inyong tatag at salamat sa inyong pagtitiwala. Kung gagawa kayo ng documentary na tumatalakay sa mga sensitibong issue, laging tandaan, you are not the story, you are just the storyteller. It's not about you, it's about the people you interview. Sana meron kayong natutuhan ngayong araw. Hanggang sa muli, paalam!